bigyang pansin ang mga larawang ito. Ang mangyayari ngayon ay kamangha-mangha. Ang makinang na tuldok na gumagalaw sa kalangitan ay maaring mukhang walang panganib pero isa pala itong pag-atake. Kakatapos lang umatake ng Iran sa isang bansa na hindi niya kailanman dapat inatake, at ang pag-atakeng ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng Iran sa digmaang ito. Hindi ito pagkakamali sa pagpuntirya, hindi ito aksidente, ito ay isang desisyon. Is the HMS Duncan and the HMS Isang desisyon na nagbulot ng malalaking kahihinatnan na kasalukuyang nangyayari na yon habang pinapanood mo ang video na ito. Sa mga susunod na minuto, may intindihan mangang eksakto kung ano ang pagkakamaling iyon. At kung bakit maaari nitong baguhin ang takbo ng digmaang ito. Para maintindihan ang laki ng pagkakamaling ito, dapat mo ring malaman kung ano ang nangyari bago ito. Nang magsimula ang digmaang ito, may estratehiya ang Iran, isang estratehiyang sa papel ay may saysay. Simple lang ang ideya, puwersahin ang mga bansa sa Gulpo, mga bansang gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Kuwait. Pilitin ang mga bansang ito gamit ang pag-atake at banta. Hanggang sa mapilit nila ang Estados Unidos na tanggapin ang tigil putukan. At gusto mong malaman kung bakit maaaring gumana ang estratehiyang ito? Kasi sa simula ng digmaan, lahat ng mga bansang ito ay nasa labas ng labanan, ayaw nila makisangkot. Ang Saudi Arabia ay tumanggi sa Estados Unidos na gamitin ang kanilang mga base militar, isinara ang impapawid para sa mga eroplanong Amerikano at naglabas ng mga pampublikong pahayag laban sa mga pag-atake sa Iran. Ginawa rin ito ng ibang bansa sa Gulpo. Ito ay sumisimbolo sa malaking kapangyarihang pampulitika ng Iran. Siyempre, kung ang mga bansa sa Gulpo na may napakalapit na ugnayan sa Estados Unidos ay hihilingin sa gobyernong Trump na itigil ang digmaan, magkakaroon yon ng tunay na bigat. Maaring magbago iyon ng ilang bagay. Dito nagsimulang umatake ang Iran, pero dito rin nagsimula at lumala ang pagkakamali habang lumilipas ang oras. Dahil hindi lang sa mga bansa sa Golpo tumigil ang Iran, lumampas pa sila, mas malayo pa. Sa unang 24 na oras ng digmaan, inatake ng Iran ang siyam na magkaibang bansa. Pagkalipas ng 2 araw, naging 15 ng bilang. 15 bansa kabilang ang Oman, Sipre, Pransya, United Kingdom at Italia. Bukod pa sa lahat ng mga kapitbahay sa Golpo na noon pa ay inaatake na. At dito nagsisimulang tuluyang bumagsak ang estratehiya ng Iran. Dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pag-atake sa kanilang mga hayagang kaaway at pag-atake sa mga bansang tilit na iniiwasan ang digmaan na ito sa lahat ng paraan. Mga bansang malinaw na nagsabing ayaw nilang makisangkot na tumulong pa nga na adlangan ang mga Amerikano sa ngalan ng neutralidad na hindi iginalang ng Iran. سيارة اضرب 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 عجل. Simulan natin sa pinakamatinding kaso sa Golpo, ang Saudi Arabia. Malinaw na sinabi ng Saudi Arabia mula pa sa simula na hindi sila makikialam sa digmaang ito. Tinanggihan nila ang paggamit ng kanilang mga base ng Estados Unidos, isinara ang impapawid ng Saudi para sa anumang operasyon laban sa Iran, at hayagang nangako na hindi sila magbibigay ng anumang uri ng suportang militar sa mga pag-atake laban sa Tehran. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para manatiling neutral, pero inatake pa rin ng Iran ang Saudi Arabia tuloy-tuloy at walang tigil. Nagsimulang bumagsak ang mga misil at drone sa teritoryo ng Saudi. Malapit sa kabisera, malapit sa isang base militar sa hilaga ng bansa. Sa mga rehiyon na malapit sa Golpo ng Persia, mas malapit pa sa hangganan ng Iran, lahat ng pag-atake ay na-intercept. Pero dumating na ang mensahe at ang tugon ng Crown Prince Mohammed bin Salman ay agad-agad. Tinawag niyang duwag ang mga pag-atake ng Iran at ipinaliwanag kung bakit, sabing, alam ng Iran ng buong katiyakan ng himpapawid ng Saudi ay hindi ginagamit para atakihin ng Iran. Tinupad ng Saudi Arabia ang pagiging neutral pero inatake pa rin sila ng Iran. Dahil dito, idineklara ng prinsipe na inuuna niya ang seguridad ng Saudi Arabia higit sa lahat, ang seguridad ng teritoryo, ang seguridad ng mga mamamayan.
At pinahintulutan niya ang mga puwersang militar ng Saudi na tumugon kung muling aatake ang Iran. Pero hindi doon natapos. Tumawag ang prinsipe kay Pangulong Trump at sa pag-uusap na yon, ayon sa opisyal na ulat ng gobyernong Saudi, nagbigay ng buong suporta si Trump sa kung paano balak tumugon ng Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia na dating pinakamalaking simbolo ng neutralidad sa digmaang ito ay ngayon naghahanda ng gumante laban sa Iran. Ginawang armadong kaaway ng Iran ang potensyal na pangunahing kaalyado nila sa rehiyon, suportado pa ng mga Amerikano. At kung iniisip mong absurdo na ang mangyari sa Saudi Arabia, hintayin mong makita kung ano ang ginawa ng Iran sa United Arab Emirates. Mahirap paniwalaan ang mga numerong ipapakita ko ngayon. Ang United Arab Emirates ay inaatake sa isang paraan na wala nang mas angkop na salita kundi absurdo. Kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng UAE ang opisyal na numero. Sa 541 drone na inilunsad laban sa bansa, 506 dito ang napabagsak ng mga Emirado. At sa 165 misail na pinaputok, nakayanan nilang sirain ang 152. 152 misail ang na-intercept ng isang bansa na wala namang digmaan. Alam mo ba kung bakit sobrang dami ng atake sa mga Emirado? Simple lang ang sagot, dahil itinuturing silang kaalyado ng Estados Unidos. Hindi dahil inaatake nila ang Iran, hindi dahil nagbigay sila ng anumang suportang militar laban sa Tehran, kundi dahil lang malapit ang relasyon nila sa mga Amerikano. Bihira itong pag-usapan sa balita, pero ang ganitong antas ng pambobomba ay may totoong epekto sa mga tao, mga sibilyan na nagtatrabaho lang. Mga turistang nagpunta sa lugar na di inaasahang madadamay sa digmaang di nilalaban. Mga manggagawang hindi man lang maipaliwanag ng maayos kung ano ang nangyayari sa langit sa itaas nila. 12 ang mga biktima na nakalat sa mga bansa sa Gulpo, mga karaniwang tao na nagbayad ng presyo ng isang desisyon na ginawa daan-daang kilometro ang layo mula ron. Nagdaos ang mga bansa sa Gulpo ng isang emergency meeting kasama ang Estados Unidos at naglabas ng isang magkasanib na pahayag, kinokondena ang lahat ng aksyon ng rehimeng Iranian. Ang estratehiya ng Iran na gipitin ang Gulpo para pilitin ang isang tigil putukan ay nagbunga ng kabaliktarang epekto. Imbes na mga kaalyadong pumipilit sa Amerikano na tumigil, nabuo ng Iran ang isang nagkakaisang blok ng mga bansa sa Gulpo kasama ang Estados Unidos. Pero ang nangyari pagkatapos noon ay mas kahanga-hanga pa. Dahil nagpasya ang Iran na atakihin ang isang bansa na walang kinalaman sa gitnang silangan, isang bansang Europeo na nasa teritoryo ng NATO. At dito mismo pumapasok sa totoong kwento ang drone na nakita mo sa simula ng video na ito. Noong madaling araw ng isang Lunes, bandang hating gabi, isang drone na uri ng Shahed ang tumama sa himpilang panghimpapawid ng Britanya sa Akrotiri sa Cyprus. Isipin mo ang eksena, isang base militar ng Britanya sa lupaing Europeo. Madaling araw tumunog ang mga sirena, nagtakbuhan ang mga sundalo at mabilis inilikas ang mga baryo sa paligid ng himpilang panghimpapawid ng Britanya. At may isang detalye sa pag-ataking ito na hindi dapat palampasin. Natagpuan ang mga piyesang Ruso sa mga labi ng drone na iyon. Ang impormasyong ito ay nakuha ng United 24. At mahalaga ito dahil ibig sabihin nito na ang pag-atake sa isang base ng NATO sa lupa ng Europa ay ginawa gamit ang isang drone na gawa ng Iran na posibleng pinakawalan ng Hezbollah mula sa Lebanon. Dalawang bansa ang nasa likod ng isang sandata, isang target na British. Para maintindihan mo ang bigat nito, dapat mong malaman ang papel ng United Kingdom sa digmaan. Tumanggi ang United Kingdom na hayagang lumahok sa labanan. Ipinagbawal ng pamahalang Briton sa Estados Unidos na gamitin ang mga pinagsamang base para sa mga pag-atake laban sa Iran. Kahapon, kinausap ko kayo tungkol sa sitwasyon sa Golpo at ipinaliwanag ko na hindi kasali ang United Kingdom sa mga pag-atake laban sa Iran. Kasama na ang base sa Diego Garcia na magiging napakahalaga sa estratehiya para sa mga operasyong malayo ang mararating. Isang desisyon na nagdulot ng malaking tensyon sa pagitan ng London at Washington.
Isinara na ng United Kingdom ang lahat ng pintuan, ngunit umatake pa rin ang Iran. Agad ang naging tugon. Isang Typhoon fighter jet ng Royal Air Force ng Britanya na nag-operate mula sa Qatar ang napasabog gamit ang air-to-air missile sa isang Iranian drone na papunta sana sa teritoryo ng Qatar. Unang beses na nakapagpabagsak ng drone ang British fighter jet mula simula ng labanan. At hindi doon natapos yon. Inanunsyo ng punong ministro na si Keir Starmer ang pagpapadala ng HMS Dragon sa Mediterranean. Ang HMS Dragon ay isang destroyer na Type 45 ng Royal Navy ng Britanya. Mayroong dalawang destroyer na Type 45. Isa ito sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma sa anti-air sa mundo ngayon. Kasama nito, mga helikopter na may kakayahang labanan ang mga drone ay ipinadala papuntang Cyprus. Si Starmer mismo ay tumawag sa Pangulo ng Cyprus upang personal na kumpirmahin ang pagpapadala, ngunit ito ay simula pa lamang. Lumabas ang punong ministro ng Britanya at nagbigay ng anunsyo na nagpabago sa lawak ng digmaang ito. Sinabi niya na hiniling ng mga kaalyadong bansa sa Golpo sa United Kingdom na dagdagan pa ang depensa ng rehiyon at tungkulin niyang protektahan ang buhay ng mga Briton. Nasa ere na ang mga eroplanong pandigma ng Britanya, matagumpay na ini-intercept ang mga pag-atake ng Iran. At pagkatapos ay dumating ang bahagi na walang sinuman ang nag-akala, sabi niya. Ang paraan para mapigilan ang banta ay sirain ang mga misil. Na ang tanging paraan para tunay na mapigilan ang banta ay sirain ang mga misil sa pinagmulan, sa mga imbakan kung saan ito nakaimbak, sa mga launcher na ginagamit para iputok ang mga ito. Nagpadala ang Estados Unidos ng formal na kahilingan sa Britanya na gamitin ang kanilang mga base laban sa Iran at tinanggap ito ng pamahalaan ng Britanya. Ang United Kingdom na dati ay ayaw pag-usapan ng sigalot, ngayon ay binubuksan na ang mga base nila para sa operasyon ng Amerika laban sa Iran at nagpapadala ng sarili nilang fighter jet para ipagtanggol ang mga kaalyado sa reyon. Sa isang atake lang sa Cyprus, naitulak ng Iran ang United Kingdom papasok sa digmaan na ito. Pero mukhang wala namang natutunan ng Iran sa nangyari sa United Kingdom. At ang susunod na pagkakamaling ito ay naitala sa video. Pag napanood mo ang video, maiintindihan mo kung bakit nagdesisyon ang Pransya ng ganon. Matapos umatake sa base militar ng Britanya sa Cyprus, sinalakay ng Iran ang base ng hukbong dagat ng Pransya sa Abu Dhabi. Isang kamikaze drone ang sumalpok direkta sa pasilidad ng Pransya. Ang pagsabog ay naitala sa video ng mga taong malapit doon. Maririnig mo ang impact, makikita ang bola ng apoy at iisipin kung ano ang naramdaman ng mga sundalong Pranses nang makita nila itong nangyari sa kanilang base. Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. Tumugon ng may katumpakan ang Pransya at inutos ng gobyerno ang pagpapadala ng Charles de Gaulle sa Mediterranean. Ang Charles de Gaulle ang tanging aircraft carrier na pagmamayari ng Pransya at isa sa iilang aircraft carrier na pinapagana ng nuclear energy na gumagana sa buong mundo. Sa isang padalos-dalos na pag-atake sa isang base ng hukbong dagat sa Abu Dhabi, inilagay ng Iran ang puwersang militar ng Pransya sa dagat gamit ang isang barkong pinapagana ng nuclear energy na nakaposisyon malapit mismo sa kanilang mga hangganan. At bukod sa Pransya at sa United Kingdom, nagsimula na ring magpahayag ang Alemanya. Idineklara ng leader ng Alemanya na hindi tamang panahon ngayon para magbigay ng leksyon sa mga kasosyo at kaalyado. Gusto ng pamahalaan ng Alemanya na kumilos kung saan may tunay silang kakayahan. Ang ilang araw lang ang nakalipas na digmaan sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran ay unti-unting hinila ang Europa papasok sa sigalot. Ngayon, tumigil ka muna at pag-isipan ang mga nakita mo at nangyari sa loob ng wala pang 48 oras. Araw na umabot ang sigalot sa gitnang silangan sa soberanya ng United Kingdom. Sinusuportahan namin ang kolektibong lehitibong pagtatanggol ng aming mga kaalyado at ang aming mga kababayan sa rehiyon. Ito ang HMS Duncan at HMS Dragon, parehot siyang Type 45 destroyers. Wow.
Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. Hindi nakuha ng Iran ang kahit isang kaalyado, hindi nagdulot ng pagkakahati sa mga bansa, walang napilit na tigil putukan at kabaligtaran ng layunin nito ang nangyari, pero patuloy pa rin silang sa parehong direksyon. Ipinapakita nito sa atin ang isang mahalagang bagay tungkol sa kung paano gumagawa ng desisyon ang Iran sa mga oras na ito. Pero magpatuloy tayo dahil ang sumunod ay mas lalo pang nagbubunyad. May mas malaking nangyayari sa likod ng eksena. Kinumpirma ni General Jekin ng Amerika na retirado na sa isang panayam na may mga bansa na sumasali sa mga opensibang operasyon na pinangungunahan ng US Central Command. Hindi lang operasyong depensibo, kundi pati opensibo. Hindi niya ibinunyag kung ano-anong mga bansa ang mga iyon, pero sinabi niya na si Admiral Brad Cooper, ang komandante ng CENTCOM, ang siyang nagkokoordina ng mga operasyong iyon sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos, dumating si Pangulong Trump. Sa isang panayam sa Daily Mail, kinumpirma ni Trump halos hindi sinasadya na ang Saudi Arabia ay malapit na makipaglaban sa Iran. Nagbibigay ito ng matibay na indikasyon na ang Saudi Arabia ay kabilang sa mga bansang tinukoy ni General Keane nang hindi binanggit ang pangalan. Ibinunyag ni Trump ang tinatayang takdang panahon ng digmaan. Sinabi niya na palaging 4 na linggo ang proseso ng operasyon ay planong tumagal ng ganoong katagal marahil mas maikli pa. Pinag-uusapan natin ang isang malaking bansa at 4 na linggo lang, isang operasyong may takdang panahon kasama ang isang koalisyon na patuloy na lumalaki habang ang Iran ay patuloy na nagkakaroon ng mga kaaway sa lahat ng panig. At gusto mong malaman kung anong napagpasyahan ng Iran na gawin sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Lumabas sa telebisyon ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran para subukang ipaliwanag ang estratehiya ng gobyerno nila. Aniya, walang kinalaman ang mga pag-atake sa mga kapatid na bansa sa riyon. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng kasamahan niya sa gitnang silangan. Na alam niyang hindi sila masaya nang ilan ay galit pa nga, ngunit umaasa siyang maintindihan nila ang nangyayari. At diyan mismo nakasalalay ang ugat ng problema. Pwede ako magdagdag ng bagong detalye dito? Inaasahan ng Iran na maiintindihan sila ng mundo, pero ang mundo ay nakaintindi ng isang bagay na lubos na iba sa nais nilang iparating. Ang naintindihan ng Saudi Arabia ay handang umatake ang Iran sa isang neutral na bansa na wala namang dahilan para atakihin. Ang naintindihan ng United Kingdom ay handa ang Iran na tamaan ang mga base militar ng Britanya sa teritoryong wala namang kinalaman sa digmaan na ito. Ang naintindihan ng Pransya ay pwedeng sirain ang isang instalasyong militar ng Pransya ng isang drone ng walang abiso, walang paliwanag. At ang ginawa ng lahat ng mga bansang ito matapos nilang maintindihan yon ay pare-pareho. Isinantabi nila ang pagiging neutral at lumipat sila sa aktibong panig ng digmaan. Ang nakikita natin ngayon ay bunga ng magkakasunod na pagkakamali. Naniwala ang Iran na kapag pinilit nila ang buong mundo, susuko ang buong mundo. Pero hindi sumuko ang buong mundo, bagkus ay gumanti ang buong mundo. Sa loob ng 2 araw, ang Iran ay mula sa isang labanan laban sa Estados Unidos at Israel patungo sa isang sitwasyon kung saan kinakaharap na nila ang isang koalisyon na kinabibilangan ng United Kingdom, France, Saudi Arabia, United Arab Emirates at posibleng iba pang mga bansa na hindi pa isinasapubliko ang kanilang pakikilahok. Sa totoo, lalong nagiging isolated ang Iran at sinisira ang tsansa na makahanap ng kaalyado o tagapamagitan para sa diplomatikong solusyon. Dahil walang bansa sa mundo ang gugustuing umupo sa negosasyon para sa isang rehimen na katatapos lang umatake sa kanilang base militar. May tawag dyan sa estratehiyang militar, diplomatikong pagpapakamatay. At yan mismo ang nasasaksihan nating nangyayari ngayon in real time. Ikwento mo sa akin dito sa mga komento. Sa palagay mo, may pag-asa pa ba ang Iran na makaligtas sa digmaang ito o huli na ang lahat? Kung nakarating ka hanggang dito, naiintindihan mo na ngayon ang digmaang ito sa parang hindi naiintindihan ng karamihan.
Hindi lang kung ano ang nangyari, kundi pati kung bakit ito nangyari. I-share ang video sa mga kakilala mong sumusubaybay sa labanan at mag-subscribe sa channel para updated ka palagi. Hanggang sa muli.